na para sa ating pasimula ng ating pananambahan. So bilang po pasimula, tayo po ay tumayo at tayo po ay mananalangin. Pangunahan po tayo ng Presidente. Mga awit 134 verses 1 to 3. Lumapit kay Yahweh at kayo'y magpuri, mga naglilingkod sa templo kung gabi. Sa loob ng templo siya'y dalanginan, taas kamay na si Yahweh papurihan. Pagpalain nawa kayo ni Yahweh, Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, magmula sa Sion ang iyong pagpapala. Patuloy po tayong magmuni-muni sa harapan ng Panginoon.
Tayo po'y sama-samang manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, niluluwalhati namin itinatanghal ang iyong dakilang pangalan, sapagkat tinupad mo ang iyong pangako na kung saan kami magkakatipon ay naroon ka. Dama namin ang iyong presensya, Panginoon, at sa pagkakataong ito'y bayaan mong luwalhatiin namin tanghal at itaas ang iyong dakilang pangalan sa buong sanglibutan, sapagkat ikaw ay Diyos na dakila at makapangyarihan at nakapangyayari sa lahat na nakakita namin sa aming kapaligiran. Ikaw ang aming niluluwalhati, ikaw ang aming tinatanghal sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen. Maupo na po ang kapulungan. Tayo po'y tumayo. Ating pong pagtibayin ang ating pananampalataya sa sasambitin lain po natin ang sumasampalataya. Tayo pong lahat, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristo na anak na bugtong niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa katulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing, sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Batiin po natin ang ating mga katabi ng isang magandang umaga. Amen. Tunay nga po na napakabuti ng ating Diyos sa ating buhay dahil
ngayong umaga, ay iningatan niya tayo papunta po dito despite po sa maulan na araw. Handa na po tayong umawit sa ating Panginoon? Amen. Tayo po'y umawit. Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang
patuloy po nating damihin ng kanyang presensya. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ma-overcome yung posting na to. No? And number one, unang tanong dito, anong kasiyahan ba ni Pablo na yung mapagmamalaki niya sa Diyos? Pangalawa, ano yung hinahadlangan ni Satanas sa ating mga buhay? Pangatlo, ano yung makukuha nating katapangan ni Pablo? At yung pangapat, para saan yung lahat ng ginagawa nating paglilingkod sa Diyos? Unang katanungan, sabi dito, ano yung kasiyahan ni Pablo na may pagmamalaki niya sa Diyos? Kung titingnan natin, ang kanyang pinaka-mantra is to love God. To love God ng buong puso niya, purihin ang Diyos, at to love people, to serve people. Sabi dun sa verse 17, sabi, pumunta siya doon sa Thessalonica, pangalawang beses na yon. Nung unang pagpunta niya, ay maraming mga naniwala sa ating Panginoong Kristo nung siya ay nag-share ng Word of God. Sabi sa verse 17, sabi doon, ay yung pagpunta nila doon ay nasabik si Pablo makita silang muli. At ito yung kasayahan ni Pablo na una na concern niya is the people na kanyang nasiran ng salita ng ating Panginoon. At kung titingnan natin, ang lagi niya sinasabi sa unang Thessalonica 1:2, lagi niyang tinitingnan yung pamumuhay at pananampalataya ng mga Thessalonica. Sabi doon sa verse 2, sabi, lagi siyang nagpapasalamat sa Diyos dahil sa kanila. Sa tuwing ay kasama kayo sa aking mga panalangin. Sa verse na to, tunay na makikita yung willingness ni Pablo na to sacrifice and die for Christ and to serve other people. Pagpapasalamat sa lahat ng nangyari kay Pablo. Bagamat marami siyang mga challenges sa buhay, hindi niya po ito pinapadama sa kanyang mga nababahagingan ng salita ng Diyos. At ang importante sa lahat is panalangin. Laging kasama sa panalangin ang lahat ng kanyang minisyonan. Which is tayo bilang mga mananampalataya, dapat we imbibe in ourselves to be thankful to the Lord always. Which is minsan, nalilimutan po natin na magpasalamat sa Diyos. Kung naman yung mga bagay na pinagkakaloob niya sa atin. And pinapaalala dito ni Pablo na we must be prayerful. Yung power of prayer ay i-vibe natin sa ating mga buhay. Pangalawa po, sabi dito ni Pablo, ang isang kasiyahan niya is makita na ang iglesia na kanyang namisyonan ng salita ng Diyos ay patuloy na lumalago at matatag sa pananampalataya
kahit na dumaraan sa mga padhadlang ng mga Hudyo. Nung pumunta po ang ating Apostol Pablo doon, na nag-preach siya sa synagogue, maraming mga Hudyo at mga Gentiles ang na-convert to Christianity. Ngunit, ang kanilang pananampalataya ay tuloy-tuloy naman po. Pero, sabi ko nga po ay maraming mga nangyari. Yung kanilang paglilingkod ay tuloy-tuloy, pero dahil sa nawala doon si Pablo, naiwan si Silas at Timoteo, sapagkat umalis si Pablo, ay yung mga taong naiinggit sa kanya ay tunay na talagang ibinababa ang mga pananampalataya at ng mga taong naniwala doon. Ang tawag po dito ay mga oposisyon. Oposisyon. O mga tao na humahadlang sa ating paglago. Minsan po, sa ating mga buhay, ay ang mga humahadlang hindi naman yung ating di mga sarili, kundi ibang tao na nagsusway sa ating mga paniniwala, nagdidikta ng ating mga dapat gawin, na dapat ay ang magdikta ay ang ating Panginoon. And sabi doon sa verse 3 ng Thessalonica, sabi doon, inaalala namin sa harapan ng Diyos at Ama ang inyong mga gawa dahil sa inyong pinanampalataya. Laging concern ni Pablo na alalahanin, hoy, kamusta na ang mga taga-Thessalonica, ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Ang kanilang concern din ni Pablo, ang kanyang pagpapagal dahil sa inyong pag-ibig. Yung nabahagingan sila ng salita ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos. Concern niya yon kung nandun pa yung init ng pagmamahal nila sa Diyos. At ang pagtitiis dahil sa pag-asa sa ating Panginoong Kristo na bagamat dumadaan sila sa mga challenges sa buhay, ay patuloy pa rin silang naglilingkod. Sa ating po mga buhay, ano ba yung pumipigil sa atin upang hindi lumago at maglingkod? Ito ba ay mga achievement natin sa buhay? Ito ba ay trabaho? Ito ba ay pansarili nating mga dahilan? Tanda natin, mga magulang at mga kapatid, ang ating Panginoong Jesus, tunay na iniligtas tayo sa kasalanan. Tinanggap natin siya sa ating mga buhay upang baguhin tayo, baguhin ang ating mga buhay. At itong mga oposisyon na to ay ang mga bagay na balakid na humahadlang sa atin ay dapat wag nating pansinin. Wag nating to be above us. Bagkus, ang maging above ay ang pag-ibig sa Diyos, ang kanyang papurihan siya, siya ang dakilain at laging ipagmalaki ang ating Panginoon. Si Apostol Pablo po ay tunay na bihasa na tungkol sa boasting o pagmamalaki. Marami kasing mga bagay na hinahadlangan si Pablo ni Satanas upang hindi niya magawa ang mga bagay na nararapat. No? Unang-una, nandun yung kanyang nagkasakit siya, nagkaroon siya ng karamdaman
sa pag-research ko, ang kanyang, sabi ng mga ibang studies, may epilepsy siya. Yun ang kanyang sakit. O nandun yung pang-aalipusta o pangangapi ng ibang mga tao o minsan kakulangan sa kaalaman. Ngunit, sabi nga po, itong mga bagay bang ito ay makakahadlang sa atin, sa Kanya, upang hindi may pagpatuloy ang Kanyang misyon. Nung naalala niya po ang kalalagayan ng mga Tesalonika, dali-dali niyang pinapunta si Timoteo upang, Timoteo, kamustahin mo ang mga Tesalonika at tingnan mo ang kanilang pananampalataya, ang kanilang mga buhay. Minsan po, sa ating paglilingkod sa Diyos, ay kailangan nating bumuo ng mga team of people upang mabuo yung misyon na binibigay sa atin ng Diyos. Hindi natin kayang gawin itong lahat. At doon, nandun si Silas, nandun si Timoteo, alam ko, sumama pa si Luke doon sa Thessalonica upang kamustahin ang mga Thessalonica. At yun ay concern ni Pablo. Ngunit, sabi nga dito, ang ating Apostol Pablo ay dahil sa kalakihan ng binigay sa kanya ng Diyos, ay merong bagay na ibinigay sa kanya. Sabi rito, ano yung isang hadlang upang hindi mahayag ang kagustuhan ng Diyos sa ating mga buhay? Kay Apostol Pablo, ay sabi dun sa Korinto, binigyan po siya ng tinik sa kanyang tinik sa laman. Ito yung thorn in the flesh, no? Na makikita po sa 2 Corinthians 12:7-10, no? Dahil sa kapahayagan na naibigay kay Pablo, ay ibinigay itong thorn in the flesh upang wag siyang magmalaki, no? It's unusual na minsan ang pinagmamalaki natin ay ang ating mga kakayahan. Ngunit dito, pinakita at tinuruan si Pablo na ipagmalaki ang kanyang kahinaan. Sapagkat sabi rito, a thorn in the flesh was given to me, a messenger of Satan, to harass me, to keep me from being conceited. 3 beses I plead to the Lord about this, that I should live to me. Dito po makikita natin, bakit ito ay binigay kay Pablo. At sabi ko kanina, ano yung mga bagay na humahadlang sa atin upang hindi mahayag ang kagustuhan ng Diyos sa ating mga buhay. Sa Kanya, yung weakness ang pinapractice ni Pablo na wag niyang, yung weakness ang i-acknowledge niya. Hindi yung katanyagan, hindi yung kakayahan niya. Kasi sa ating pong mga buhay, kapag ina-acknowledge natin yung ating kahinaan, kapag ina-acknowledge natin na mahina tayo, doon pumapasok ang power ng ating Panginoon. Tandaan natin, there is power in weakness. Boasting in our weakness is the best thing to do. Because God's strength is made perfect in weakness. Ang lakas ng Panginoon ay umaangat sa buhay ni Pablo
at sa ating mga buhay. At kapag dumadanas tayo na ina-acknowledge natin ang mga weakness, sabi dun sa verse 9, kaya ginawa yun ng Panginoon is, my grace is sufficient for you. Ang biyaya ng Diyos ay sapat sa pangangailangan ni Pablo. At ang mga kahinaan natin ay sapat din upang ma-acknowledge natin ang lakas, the power of our God. Dito po, ang gustong ipunto ni Pablo is una, is huwag nating iangat ang ating sariling kakayahan at kagustuhan na mas nabibigyan natin ng kapurihan ang ating Panginoon kung sinaamin natin tayo mahina. Walang alam, walang kakayahan, at ipanalangin na bigyan tayo ng kalakasan. At sabi rin dito, sa pag-amin natin ng ating kahinaan, tunay na sinusunod natin ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. At binibigyan natin ng inspirasyon at pag-asa. Binibigyan niya ng inspirasyon, pag-asa ang mga Tesalonika sa magitan ng patuloy nilang pananampalataya sa ating Panginoon. At tayo bilang mga mananampalataya ay binibigyan din natin ng pag-asa ang bawat isa sa mga taong ating binabangingan. Ang ating pong iglesia ay mapalad dahil maraming mga leaders ito sa ating iglesia. Ngunit, kung maraming mga leaders, paano naman po kung walang dumarating? Doon sa mga gawain, walang dumarating sa small group, sa Sunday school, at nandyan. Handa ang mga teachers nyo para turuan kayo, ngunit wala ang mga magtuturo. Sana po ay ang maging adhikain ng iglesia ay ang kasiyahan ng Diyos ang makita sa pamamagitan ng to getting involved in the ministry, to getting involved sa gawain sa iglesia. Ang isa pong maganda kay Pablo is yung kanyang katapangan. Ano po yung katapangan na makukuha natin kay Pablo? Remember, dati po siyang nag-aalipusta ng mga Kristiyano doon po sa lugar niya. Pero, nung binago siya ng Diyos, nakita niya ang kaibahan na yung mga pinaggagawa niya noon ay walang kabuluhan. Dahil ang pagbabago na naramdaman niya ngayon ay yung pananampalataya sa ating Panginoon. Kasi, ang sabi po sa Roma 1:16, sabi niya, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Sa unay sa mga Hudyo, gayon din sa mga Griego. He is boldly speaking that I am not ashamed of the gospel. At ito yung dapat nating maging mantra sa lahat ng mga naniniwala na nanampalataya sa ating Panginoon. Huwag nating katakutan na ipahayag ang salita ng Diyos. In our own little way, hindi ko po sinasabi na we go to our evangelism o sa ating sariling kakayahan. Simulan natin sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan to share the Word of God. Sapagkat kay Pablo, hindi siya
nahihiya na ibahagi salita ng Diyos dahil iyon ang lakas ng Panginoon upang bibigay ng kaligtasan sa bawat isang tatanggap nito. Katapos-tapusan, ang sabi dito, yung kasiyahan na ating pinaglilingkod sa Panginoon ay dapat i-enjoy natin. Kailangan masaya tayong naglilingkod sa Panginoon. Sapagkat kung hindi masaya na naglilingkod sa Panginoon, baliwala po lahat. No? And ang ating ginagawa habang nung nakakilala tayo sa Diyos is yung mga pagpapagal, yung mga works natin sa Diyos. No, minsan katanungan natin, bakit tayo nagpapagal na gawin ang may kasiyahan ang mga utos ng Diyos sa bawat isa sa atin? Ang bawat isa po sa atin ay binigyan ng mga ministry, binigyan ng mga inatasan na gawin ang ministry na to sa ating mga buhay. Maaring ito ay sa PAW, maaring ito ay sa choir, o sa singing, o sa evangelism ministry ng GOPAT. Yung lahat ng mga ginagawa natin ng paglilingkod sa ating Panginoon ay ginagawa ba natin sa Kanya ng may kapurihan? May mga picture po dyan na makikita nyo. Yan. Lahat po ng ginagawa natin. We have the dream bill, we have the youth, and everything na ginagawa natin. Lahat ba ito ginagawa natin para sa sarili o para sa kapurihan ng ating Panginoon? Kasi kung hindi mo ito ginagawa sa sarili mo, kung ito ginagawa mo sa sarili mo, there's such thing as parang mapapagod ka. You burn. Pero hindi ako naniniwala na ang naglilingkod sa Diyos ay hindi nababurn. There's always a fire in Him to serve the Lord. Ang pagbibigay ng ating panahon, lakas at talento sa gawain para kay Hesukristo ay gawin natin ng may kasiyahan sa ating mga puso. Ito yung magiging korona o putong na ating iaalay sa Kanyang kaharian sa langit kapag nawala na tayo sa mundong ito at makapiling natin siya. Sinabihan tayo to store up treasures in heaven hanggang narito tayo. And ang ating pong corona ay hindi dito kundi doon. Ngunit ito'y ating ginagawa, ipinaglilingkod sa ating Panginoon. Ang corona na sinasabi rito ay parang sa isang atleta. No? Sa isang atleta. Sabi, katulad ng isang atleta na tumatakbo, nakafocus po siya at tinitingnan yung finish line. Maging adhikain ng ating buhay na sumunod tayo sa Diyos at gawin ang Kanyang kalooban at tapusin ang takbuhin natin sa buhay. Kasi pag dumating tayo doon, nandun yung sinasabi ng Panginoon sa Matthew 25:21. Sabi, well done, good and faithful servant. You've been faithful over a little. I will set you over much. Enter to the joy of your master. Magagawa lang po natin ito kung walang pag-angat sa sarili,
kung walang inuuna ang sarili, kundi ang ating Panginoon, ang ating pinapapurihan. Nawa po sa umagang ito, naway pasakop po tayo sa karunungan ng Diyos, hindi sa ating sariling kalaman. Naway maging matatag tayo sa mga laban natin sa buhay at umasa sa gabay at patnubay ng Diyos sa ating mga buhay. Tayo po ay tumayo. Tayo manalangin. Dakilang Diyos na Amang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa lahat ng binigay mo sa aming mga buhay. Nawa, Panginoon, Ikaw ang aming maging kaligayahan sa buhay. Ikaw ang laging we honor you sa lahat ng aming mga ginagawa. Kung meron mang kakulangan sa aming mga buhay, kung meron mang mga maling, mga hindi namin, nagagawa namin, hinihingi namin ng kapatawaran nito. At baguhin mo kami, Panginoon, na maging masigasig sa paglilingkod sa iyo. Maging masigasig na unahin ka sa aming mga buhay. Nawa, Panginoon, gamitin mo ang aming mga buhay sa paglilingkod sa iyo. Ang pagpupuri, salamat ay sa inawa sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Ngayon naman po, ihanda po natin ang ating pagbibigay upang magpatuloy ang gawain natin sa Panginoon. Kasabay po ng tanging awit ng magkapatid na Soli at Sola. Sa musmos kong gulang, isa sa puso na papupurihan lamang ang Diyos naming Ama. Pag-aalayan namin ng aming pagsamba, taos na ibigin hanggang walang hanggan. Pupurihin ka namin, tanging sasabahin. Ikaw ay iibigin, aming mamahalin. Itataas ang ngalan hanggang kalangitan. Hindi lang ang gulang upang ika'y papurihan. Marapat lang purihin Ikaw, Panginoon. Paglingkuran, ibigin sa habang panahon. Ilalaan ng tinig, luwalhatiin ka. Taos na ibigin hanggang walang hanggan.
Purihin ka namin, tanging sasambahin. Ikaw ay ibigin, aming mamahalin. Itataas ang ngalan hanggang kalangitan. Hindi hadlang ang bulan upang ika'y papurihan. Ang tanging sasambahin, ikaw ay ibigin, aming mamahalin. Itataas ang ngalan hanggang kalangitan. Hindi hadlang ang bulan upang ika'y papurihan. Tumayo po ang kapulungan. Tinatawagan po sa dakong harapan ang nais magpabasbas. Mauna po ang mga sumapit sa kaarawan at anibersaryo ng kasal at ang lahat po ng kapulungan sapagkat masaya at masarap magpuri sa Panginoon.
Iyo po ang kapulungan. At ngayon, mula doon sa kalulatian ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, sa trono ng kanyang awa, might and power, tanggapin natin na hindi naglilikat na pagpapalan Diyos Ama, pagliligtas at pag-ibig ng ating Panginoon sa Kristo, pakikipisan ng Diwang Banal, ang siyang sumaatin sa pangalan ni Kristo, ngayon at magpakailanman. Amen. Ating pong basahin ang pabaong mensahe, tayo pong lahat. Ako ay mamumuhay ng tapat at susunod sa kagustuhan ng Diyos. Ipapangaral ko ang kanyang salita at ipapakilala si Jesus sa lahat upang tanggapin siya sa kanilang buhay at lumago sa kanilang espiritual na buhay. Tayo pong lahat, mission statement, Antipas Unida Church na binuo sa pag-ibig ng Diyos ay iglesyang matatag, nagkakaisa sa pananampalataya, huwaran at ilaw sa pamayanan, at lumalakad sa gabay ng Espiritu Santo na ang layunin ay humayo at ipalaganap ang banal na salita ng Diyos. Makakaupo na po tayo. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa ating lahat at welcome po sa Tipas Unida Church, the church that para po sa ating mga pagbabalita ngayon pong umaga, ngayon pong October 19, 2025. Sa atin pong naging paninambahan ang nagatid po ng mensahe, Predicador George Ofilio, tanging awit, Sister Solidea and Sister Sola Baltazar, gayon din po, TUC YA Choir, Candlelighter, Brother RJ Vocalan, Hymns Leader, Sister Jeneline de Magila and Brother Jordan Balida. Narration Leader, Sister Edith Maglipon. Sa atin naman pong paninambahan next week, October 26, 2025, ito po ay sa ganap na 9:30 ng umaga. Ang maghahatid po ng mensahe, Predicador June Pagsisihan. Tanging awit, Sister Pearl Katahan and Sister Doris Pagsisihan. Ganyan din po, TUC Youth Choir. Ang magsisni po ng kandila, Brother Feds Magsino. Hymns leaders po natin, Sister Doris Pagsisihan and Brother DJ Ordonez. Narration leader, Sister Gigi Ordonez. Para naman po sa ating midweek service and prayer meeting sa darating po na Webes, October 23, 2025, ito po ay sa ganap na 7:30 ng gabi. Ang maghahatid po ng mensahe, TNP Ed by Patugot, Sister Grace Kayabyab. Testimony ang inyo pong lingkod, tanging awit, Sister Krisha Mendiola, at hymns leader, Sister Kia Madmedu. Narito pa po ang mga magiging speakers for our midweek service. Sa darating po na October 30, Predicador George Ofilio. November 6, Pastor Erlan Tan. November 13, Predicador June Pagsisihan. And November 20 naman po, Sister Edith Maglipon. Flower sponsors po natin para po sa linggong ito, Sister Marel Cruz, ganyan din po, TNP June Kayabyab. Mga paalala po mula sa M310 Club, ang atin pong mga ika po ay maaari po nating i-deposit via BPI Savings Account Number 0203-179-065. Ang account name po ay Iglesia Evangelica Unida de Cristo. Maaari din po itong i-transfer through GCash. Ang number naman po ay 0917-531-2614. Ang account name po ay Lady Adelaide Filio. Ang deposit slip or transfer confirmation ay kunin po ng picture sa phone at ipadala as private message kay kapatid na Lady Filio para po ma-record. Ganyan din po, para din po sa ating NOAA Project Building Blocks, ang atin pong mga kalob ay maaari po natin ibigay ng cash through GCash and through Security Bank kay kapatid Andeliza Ordonez. Ang transfer confirmation po ay kunin po din ng picture sa phone at ipadala as private message kay kapatid Andeliza Ordonez para po ma-record.
Ang prayer meeting po ay papatuloy ito po ay every 6 p.m. via Zoom at ginaganap po ito every Wednesday. Ang Zoom link po ay pinapadala sa TUC members chat group. Ganyan din po para po sa ating Bible study. Ito po ay every Saturday sa ganap po na ikadalawa ng hapon. Ang BS Family 1 and 2 ito po ay via Zoom at BS Family 3 to 6 naman po ay face-to-face dito po sa ating iglesia. Ang atin din pong Sunday School ay nagpapatuloy din po. Ito po ay ginaganap tuwing ika-8 ng umaga. Kaya tayo po ay magsama-sama at magkita-kita at tayo po ay mag-aral ng ating banal na salita ng ating Panginoon. Muli po, patuloy po nag-i-invite ang Sunday School officers na tayo po ay umattend sa atin pong Sunday School every 8 a.m. Atin naman pong batiin ng mga magdiriwang ng kanilang mga kaarawan para po sa linggong ito. Happy birthday po sa darating po na ngayon po, October 19, Sister Marel Cruz. Atin naman po tinatawagan ang atin pong Sister Gigi Ordonez para po sa NOAA Project announcement. Ayan, magandang araw po sa ating lahat. Good morning po. Ayan, meron na naman pong mananalo ng isang napakasarap na cake. Ano ba yung ating ngayon? Roll. Ayan. Choco. Sugar-free to. Siyempre, welcome back po. We miss you. Kayo po ang mag-announce sino po ang nanalo. Ang nanalo ay ang kapatid Alex Ordonez. Wow! Ang saya naman ng Ordonez family. Saan kayo? Ayan. Alex. Okay. Congrats. So, ngayon po, meron po tayong sineselebrate. Tuwang-tuwa po ako kasi LPM2 eh. So, meron po tayong Appreciation Day. However, I asked Tita Lady, kasi isa po dun sa ating appreciate ay nasa ospital ngayon. So may I request our church na tumayo po tayo. We will all pray for Pastor R. Si Fred Jun po magpe-pray. Pero siya po ay naka-confine ngayon sa heart center. And hopefully tomorrow po yung angioplasty. So we will pray for that procedure na gagawin po sa kanya. And nananalig po tayo na ang Panginoon ang patuloy na maggagabay, hihipo sa kanyang katawan for everything that will be done at siya po ay makakabalik sa ating piling. Amen? Amen. So, before we pray, sama-sama po tayong manalangin as one church. Let us sing the song, Alam Kong May Magagawa ang Diyos, 3 stanzas. Purihin ang Panginoon. Jordan and Yvette to join me. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magdasal
mananalangin sa pangunguna ng Fred June. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, patuloy ka naming pinupuri, patuloy ka naming dinadakila, sinasamba, at pinasasalamatan. Marami pong salamat sapagkat alam namin na ikaw ang gagabay, ikaw ang mag-aalaga, ikaw ang magbibigay lunas at kagalingang ito sa aming Pastor Air, Panginoon, sa kanyang procedure na gagawin sa kanya. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kagabi ay pumunta na siya sa Heart Center, Panginoon, para i-prepare siya, Panginoon. At tunay na sa loob ng 3 araw, alagaan mo po siya, gabayan mo po siya, Panginoon. Ingatan at patnubayan. Panginoon, ikaw po ang magbigay ng wisdom, ikaw po ang magbigay ng kaalaman at gamitin mo po ang mga doktor na yung gagamitin, Panginoon, para matanggal, Panginoon, yung mga bara sa kanyang ugat at manatili ang pagdaloy ng dugong ito sa kanyang puso. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, itong procedure na angioplasty, Panginoon, ay tunay na alam namin na kayo ang patuloy na mangangalaga at sasama sa Kanya. At kayo ang kapangyarihan mo, Panginoon, ang magbibigay lunas at kagalingan sa Kanya, Panginoon. Alam namin na sa Kanyang pag-uwi sa darating na Wednesday or Thursday, ay makakapiling at makakasama namin siya, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na sa lahat ng nangyayari sa aming mga buhay, marami pong salamat sapagkat you're always in control. At in your always perfect time, Panginoon, nangyayari ang lahat. Pangunahan niyo po, Panginoon, ang kanyang buong family, ang aming elder Nursa, Panginoon, ang kanyang mga anak, si Nika at si Erin, ang kanyang family, Panginoon. Tunay na ipahiwatig mo sa kanila na sa ganitong sitwasyon ay nandito kaming mga magkakapatid, mananampalataya, Panginoon, na kasama nila at tutulong sa kanila, Panginoon, sa pamamagitan mo, Panginoon. Marami pong salamat sa pag-aalaga, pagmamahal, at pagkalinga mo, Panginoon, sa aming Pastor Erlantan. Marami pong salamat, Panginoon. Ang lahat pong ito'y aming ilalapit at nudulog sa pangalan ng aming mananakop na si Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Pwede na po tayong umupo. Ayan. At dahil nga po today is a very special day, halos lahat po ng mga local churches in Oneida ay nagse-celebrate po ng Appreciation Day. And later in the afternoon, being part po ng LPM National, ay pupunta po ang inyong lingkod kasi i-appreciate naman namin yung mga generales, obispo, at mga DS na walang church assignment. So, hindi po madaling trabaho ang maging isang pastor, ang isang naglilingkod, nagkapanglingkod ng Panginoon. Ang isang manggagawa po talagang dumaraan sa napakaraming pagsubok. Para siyang head of the family na hinahandle niya iba't ibang personalities. So purihin ang Panginoon sapagkat sa Tipas Unida Church, hindi lang isa, not just one, not just dalawa, pero napakarami pong kalalakihan naglilingkod. Amen po ba? Amen. So, ngayon pong araw na to, mapalad po tayo at binigyan tayo ng opportunity to appreciate our pastors. Sabay-sabay nga po nating sabihin, mga manggagawa, we appreciate you. Ready? 1, 2, 3. Mga manggagawa, we appreciate you. Sabihin din po natin, we love you. 1, 2, 3. We love you. At dahil po dyan, umpisahan na po natin, panoorin po natin ang isang video.
Sorry po, hindi ko na-introduce yung napakagaling kumanta. Palakpakan natin si Ate Yvette. Ayan. Purihin po ang Panginoon. Nakakaiyak naman yung kanta na yun. Yun pala talagang awit. So, nais ko pong aniyahan ng lahat kasi syempre, wala po tayong maihahandog sa kanila eh. Parang bigyan man natin sila ng mga regalo o anuman, walang pinakamagandang gift kundi a gift of prayer na ang Panginoon ang patuloy na gumabay sa kanila, bigyan sila ng talino, ng wisdom, ng kalakasan, magandang kalusugan kasi kailangan po natin sila. Amen po ba? Ayan. So sa sandali pong ito, tatayo po tayong lahat, tawagin ko po ang ating welcome back, Ate Pearl. Welcome home para sa panalangin. Tama po yung sinabi ng kapatid na Gigi. Napakalaking responsibilidad ang nakaatang sa mga shoulders ng ating mga manggagawa. At walang appreciation na mabibigay tayo na malaki, kundi ang panalangin sila. No amount of gift, of financial provision can exceed the power of prayer para sa ating mga manggagawa. Kaya sa panahong ito, tayo po ay manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa biyaya ng buhay na pinagkaloob mo sa aming mga manggagawa dito sa dako ng Tipas. Ang aming Pastor Galing, Pastor Fred June, Fred Jojo, TNP Joey, TNP June, at TNP Ed. Mapalad po kami dahil pinagkaloob mo sa amin ang magigiting na mga kalalakihang ito na nakita mong nagsasacrifice para sa aming iglesia. Batid namin ang napakalaking responsibilidad na nakaatang sa kanilang mga balikat. Kaya naman, Ama, tinataas namin sila sa iyo upang patuloy mo sila, upang patuloy nilang magampanan ng may katapatan, may katatagan, may katapangan, at buong pagmamahal ang kanilang layunin na mapalakas ang pananampalataya ng lahat ng kanilang mga miyembro upang sa ganoon, Ama, ay makapaghatid pa ang lahat ng mga kaluluwa sa iyong ubasan. Ama, pagkalooban mo po sila ng wisdom at kalakasan ng katawan, hindi lang physically, but also mentally, emotionally, and especially spiritually. Pati na ng financial stability upang mapangasiwaan nila ng may kasiglahan ang puso at puno ng pagmamahal ang aming iglesia. I-bless mo rin po ang kanilang mga pamilya na mga umaagapay rin sa kanilang banal na gawain. Nawa ay maging tunay silang mga inspirasyon sa amin upang mag-alab ang desire
ng bawat isa na makapaglingkod sa iglesia. Ang lahat ng ito ay samot dalangin namin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Amen. So, upo na po tayong lahat. Nais ko pong... Ate, dito ka na muna. Ay, teka po. Nais ko pong tawagin ang ating mga special na ina-appreciate dito po sa harapan. Ayan. So, wala po si Pastor Daddy Galing, Fred June, Fred Jojo, at yung ating mga TNPs para sa, syempre, makita naman natin sila at sila'y mapicturan muna. Wala si Fred June. Okay. Sige, picture muna kung pwede. Okay, wait lang po. Ayan, smile lang po kayo. Ayan, pero wag na po kayong umalis. Kasi po tatawagin ko ang ating head ng LPM at ang ating treasurer, Ate Doris and Kuya Boy, para po dun sa special gift para sa kanila. Magandang umaga po. Bibigyan po natin ng konting regalo ang ating tagapamalaga sa atin sa ating kapilya. Sino unahin natin? Una po ay bigay na po natin to, si TNP Joey Talampas. Pangalawa po ay si Fred Jojo Filio, aking inaan. Pangatlo po si Fred June Pagsisihan, ang aking bayaw. Po ang aking kinagalang na si Reverend Gamaliel Phil. Ayan, palakpakan po natin ang ating picture. Picture po kasama ang ating LPM, Kuya Boy and Ate Doris, pati si Ate Pearl. Ayan. Ayan, picture po, picture. Smile. Amen. Purihin po, Panginoon. Sabay-sabay po natin sabihin, we love you, our pastors, predicadors, and TNPs. Ready? 1, 2, 3, go! We love you, our pastors, predicadors, and TNP. Mabuhay po kayong lahat. Purihin po ang Panginoon sa buhay nyo. Tayo pong lahat ay tatayo na para po sa recessional. Sa lahat ng